mainit na umaga sa Mandaluyong nang makita ni Lila ang isang lalaking galit na galit. Sinisipa ang mga basura sa kalye. Nakasuot siya ng maayos na Amerikana. Ngunit ang mukha niya'y puno ng pagkabalisa at galit. "Hoy! Ano ba ang ginagawa mo?" sigaw ni Lila, isang batang babaeng natratrabaho bilang manggagawa sa pagkolekta ng basura. Tumingin sa kanya ang lalaki, ngunit walang sinabi. Umalis na lamang ito, iniwan ang kalat na basura sa kalye. Bumuntong hininga si Lila at nagsimulang pulutin ang mga nakakalat na plastik at papel. Habang nililinis niya ang kalye, nakarinig siya ng isang mahina, ngunit malinaw na tunog isang hikbi ng sanggol. "Ano yon?" Bulong niya sa sarili. Lumapit siya sa isang malinis na basket na nakatago sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip at namangha siya sa nakita. Isang sanggol kasing liit ng kanyang palad. Mahimbing na natutulog sa loob ng mamahaling basket. May kasamang makapal na kumot at isang pulseras na may nakasulat na petsa ng kapanganakan. "Sino ang nag-iwan sa'yo, bata?" tanong ni Lila. Nanginginig ang mga kamay. Tumingin-tingin siya sa paligid, umaasang may makikitang magulang o sinumang nagmamay-ari ng bata. Ngunit wala. Tanging siya at ang sanggol sa gitna ng mainit na kalye ng Mandaluyong. Kinarga niya ang basket at mabilis na tumakbo patungo sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital, sinuri ng nurse ang sanggol at ngumiti. "Malusog naman ang bata, ate, pero wala kang alam kung saan galing." Tanong ng nurse. Umiling si Lila. "Nakita ko lang siya sa basurahan, nurse. Nakabalot sa mamahaling basket at may pulseras pa." Tumingin ang nurse sa pulseras at napansin ang petsa. "Bagong silang to, siguro 3 araw pa lang." "Ano pong gagawin ko?" tanong ni Lila nag-aalala. "Pwede mo siyang dalhin sa DSWDO. Natigilan ang nurse. "Kung gusto mo, pwede kang maging temporary guardian habang hinahanap namin ang magulang." Napatigil si Lila. Alam niyang mahirap ang buhay nila. Ang kanyang ina ay may sakit at ang kanyang nakatatandang kapatid ay walang trabaho. Pero habang nakatingin siya sa mukha ng sanggol, parang may kumawala sa kanyang puso. "Sige po, ako na po ang mag-aalaga," sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Nang makauwi si Lila sa kanilang maliit na bahay, sinalubong siya ng kanyang ina na si Aling Mata. "Lila, ano yan?" gulat na tanong nito. "Inay, nakita ko siyang nakalagay sa basurahan. Walang magulang." "Pansamantala lang po, inay, hanggang mahanap natin ang tunay niyang pamilya," paliwanag ni Lila. Umiling si Aling Marta. "Anak, kulang na nga ang kita natin, dadagdagan mo pa ng sanggol, paano ang gatas?" "Ang lampin." "Bahala na po, inay, hindi ko po siya kayang iwanan," tugon ni Lila, yakap-yakap ang sanggol. Sa loob ng mga araw na sumunod, naging bahagi ng buhay nila ang sanggol na pinangalanan niyang Enzo. Kahit hirap na hirap, ginawa ni Lila ang lahat para mabigyan ng maayos na pag-aalaga ang bata. Nagtrabaho siya ng doble-doble. Minsan ay naglalaba rin siya sa mga kapitbahay para lang may pambili ng gatas. 3 taon ang lumipas. Si Lila ay patuloy na nag-aalaga kay Enzo. At ang batang lalaki ay lumaki na masaya at malusog. Ngunit sa kabila ng kanilang kasiyahan, hindi pa rin nawawala sa isip ni Lila ang tanong, sino ba talaga ang magulang ni Enzo? Isang araw, habang naglalakad si Lila pauwi mula sa trabaho, nakita niya muli ang lalaking nakita niya 3 taon na ang nakakaraan ang taong sumipa sa basura. "Ikaw?" turo niya. Napatigil ang lalaki at tumingin sa kanya. "Kilala mo ba ako?" "Oo, ikaw yung sumipa sa basura noon." "Dahil sa'yo, nakalat ang lahat," sabi ni Lila. Yumuko ang lalaki. "Pasensya na, hindi ko sinasadya yon. Masamang araw lang talaga yon para sa akin." Napansin ni Lila ang lungkot sa mga mata nito. "Bakit? Anong nangyari?" Naupo ang lalaki sa tabi ng kalsada. "Iniwan ko ang mga magulang ko para sa trabaho. Akala ko mas mahalaga ang career ko. Pero nung namatay sila nang wala ako sa tabi nila, dun ko lang na-realize na mali ako." Naawa si Lila. "Anong pangalan mo?" "Carlo," sagot nito. Mula noon, naging malapit sila ni Carlo. Nalaman ni Lila na junior analyst ito sa isang kilalang real estate company. Tinulungan niya si Lila sa kanilang pamilya. Binigyan ng pantulong medikal ang kanyang ina at naging malapit din kay Enzo. Sa loob ng 3 taon, naging nobyo ni Lila si Carlo at balak na nila magpakasal. Sa kabilang banda,
Sa isang malaking mansyon sa Forbes Park, may mag-asawang nagdurusa sa sakit at pagsisisi. Si Doña Clarita at Don Miguel Santillan, mga kilalang negosyante at may-ari ng Santillan Holdings Group. 3 taon nang nakakaraan, ipinanganak ang kanilang anak na lalaki, ngunit dahil sa maling resulta ng ultrasound at takot sa kahihiyan, iniwan ni Doña Clarita ang sanggol sa madilim na eskinita ng Mandaluyong. Miguel, hindi ako makatulog, iyak ni Clarita sa kanyang asawa. Iniwan ko ang anak natin. Baka patay na siya ngayon. Hinawakan ni Don Miguel ang kamay ng asawa. Hahanapin natin siya, Clarita, kahit saan man siya napunta. Isang araw, binigyan ni Don Miguel si Carlo ng mahalagang misyon. Carlo, magtiwala ako sa iyo. Kailangan kong hanapin ang aking anak. Iniwan siya ng asawa ko sa Mandaluyong 3 taon na ang nakakaraan. Tatanggapin ko ang kahit anong kalabasan, basta mahanap ko lang siya, sabi ni Don Miguel. Ang boses ay puno ng pag-asa. Nagsimulang mag-imbestiga si Carlo. Kumuha siya ng mga record mula sa mga ospital, kinausap ang mga social worker, at sinuri ang lahat ng posibleng lead. Hanggang sa isang gabi, habang kasama niya si Lila at si Enzo, napansin niya ang pulseras na suot pa rin ng bata. Lila, saan mo nakuha yung pulseras? Tanong niya. Kasama yan ni Enzo nung nakita ko siya. Sagot ni Lila. Kinuha ni Carlo ang pulseras at tiningnan ng mabuti. Tumugma ang petsa sa record na nakuha niya mula sa ospital. Tumugma din ito sa paglalarawan ng basket at kumot. Namutla si Carlo. Anong problema, Carlo? Tanong ni Lila. Tumingin si Carlo sa mata ni Lila, puno ng emosyon. Lila, si Enzo, siya ang nawawalang anak ng aking boss. Ang mundo ni Lila ay bumagsak. Hindi pwede, Carlo. Anak ko na si Enzo, iyak ni Lila. Alam ko, mahal, pero kailangan nating gawin ang tama. May karapatan ng tunay niyang mga magulang na makilala siya, sabi ni Carlo. Yakap-yakap si Lila. Kinabukasan, dinala ni Carlo si Lila at si Enzo sa bahay ng mag-asawang Santillan. Nang makita ni Doña Clarita si Enzo, tumakas ang luha sa kanyang mga mata. Tumayo si Don Miguel, nanginginig ang mga tuhod. Siya ba? Tanong ni Clarita. Tumango si Carlo. Gumawa na ako ng DNA test. Kumpirmado na po. Siya ang inyong anak. Lumapit si Doña Clarita at lumuhod sa harap ni Lila. Pasensya na sa lahat. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Umiyak si Lila. Mahal ko po siya. Alam ko pong kailangan ko siyang ibalik sa inyo pero masakit. Hinawakan ni Don Miguel ang kamay ni Lila. Hindi ka namin pababayaan. Ipagpapatuloy mo ang iyong pag-aaral. Bibigyan ka namin ng scholarship para matapos ang iyong degree sa real estate management. At pagkatapos, may secured job ka na sa aming kumpanya. Tumingin si Lila kay Carlo at tumango ito. Gawin mo, mahal. Ito ang pagkakataon mo. Aalagaan ko ang pamilya mo habang nag-aaral ka. 2 taon ang lumipas, nagtapos si Lila na may mataas na marka. Pumasa siya sa board exam at nakuha ang kanyang lisensya. Nagtrabaho siya bilang property management assistant sa Santillan Group at doon niya napatunayan ang kanyang galing at dedikasyon. Sa araw ng kanilang kasal, yakap-yakap ni Lila si Carlo habang nakatingin sa kanilang anak na si Mateo, ang bunga ng kanilang pagmamahal. Salamat sa lahat, Carlo, bulong ni Lila. Hindi, ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Dahil sa'yo, natutunan kong balansihin ang trabaho at pamilya. Dahil sa'yo, naging kumpleto ako. Sagot ni Carlo. At sa di kalayuan, nakita ni Lila si Enzo. Masayang naglalaro. Kasama sina Doña Clarita at Don Miguel. Ngumiti siya, hindi siya nawalan ng anak. Sa halip, nadagdagan ang kanyang pamilya. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya.